Para sa akin, may tsura naman siya eh. Naniwala po ako sa mga salita niya. Kung ano man ginawa niya, sana tigilan niya na yung mga panloloko niya sa iyo. Nagsimula sa chat, nahulog sa matatamis na salita, naging relasyon, akala ay pag-ibig, scam pala. Ito ang kwento ng tatlong single mom na nabiktima ng love scam. Ang modus, liligawan ng ilang buwan, papaibigin, minsan ipapakilala pa sa pamilya na akala mo'y totoong relasyon na. Pero kapag nakuha ng tiwala, magsisimula ng makiusap ang lalaki, mangungutang o kaya ipangungutang. Dahil mahal nila, pumapayag ang mga biktima. Sila ang humaharap sa utang. Pero kapag singilan na, biglang maglalaho ang lalaki. Ang naiwan, ang kawawang biktima at ang dambuhalang utang. Bayan, patunay ito. Kailangan natin ng iba yung pag-iingat. High-tech na rin kasi ang panloloko ngayon. Di na lang limitado sa dating apps ang paraan para makahanap ng pag-ibig online. Dahil mas mabilis nang ma-access ang social media tulad ng Facebook, Instagram at Twitter. Naglipa na rin po dito ang mga looking for forever. Ito nga ang nangyari kina Estela Atenboro mula Cabuyao, Laguna na biniktima ni Arnel Lagrosa. Gayon din kina Jonalyn Roque mula Guagua, Pampanga at isang tatawagin nating alias Tina na mula naman sa Zamboanga City. Pareho silang biniktima ni Mark Sarmiento. Si Jonalyn, isang dating OFW na nagtrabaho sa Saudi Arabia, ang pakilala ni Mark sa kanya, caregiver siya sa US. Sabi pa niya, hindi kita bibitawan at umabot na nga sila sa puntong kinuhaan siya ni Mark ng apartment. Dahil hulog na si Jonalyn, sumunod siya kay Mark nang makiusap itong ipangutang siya. Noong una, good payer pa si Mark pero nang pumapalya na siya sa pagbabayad, blinak na niya si Jonalyn. Itong si Mark, nagbanta pa kay Jonalyn, nakakasuhan niya ito. Sabi niya po sa akin, dito daw po kami titira. Pag uwi niya po galing US, magbabakasyon siya dito sa Pampanga, dito po daw siya dadaretso. Na-scam daw po siya ng higit 500,000. Hanggang nagsabi po sa akin, hanap ka ng mapag-uutangan. Front po ako, and then po yung boyfriend ko na si Mark. Binlock na po niya ako. Kasi ang dami na po naniningil sa akin. Samantala, pareho rin na naging modus ni Mark kay alias Tina. Nireto umano sa kanya si Mark ng kanyang kaibigan. Anya, ang pakilala ni Mark ay single siya at nagtatrabaho sa US. Normal naman ang kanilang long-distance relationship at nag-propose pa si Mark sa kanya. Hanggang sa humantong ulit sa utangan. At noong hindi na raw siya binabayaran at sinisingil na niya si Mark, inaway raw siya nito hanggang sa blinak na rin siya. Kinakilala lang siya via messenger lang po. Sa chat kasi nasa Amerika sila, nililigawan niya ako. Tapos naging kami po. Yung first na hinihiram niya sa akin pera, binayaran naman niya, sir. Kaya naging kampante na ako na nababayaran niya naman. Tapos hindi niya na ako nababayaran hanggang sinisingil ko na siya, inaway niya na ako. Si Stella naman, isa ring single mom na byuda ng isang British national, ay biniktima ng isang nagngangalang Arnel Lagrosa. Nagkakilala umano sila sa TikTok at kalaunan ipinakilala pa niya si Arnel sa kanyang pamilya. May ideya si Arnel na may perang naiwan ang yumaong asawa ni Stella. Kaya naman ilang beses nitong niyaya si Stella na magnegosyo dahil palalaguin daw niya ang pera. Bagay na hindi naman agad sinakyan ni Stella. Pero sa huli, bumigay rin siya. At nang nagkandaloko-loko na sa pera, inaway na umano siya ni Arnel hanggang sa iniwan na siya.
Ang pakilala niya sa akin, binata daw siya. Marami siyang ino-offer sa akin na magninegosyo kami. Yun nga, parang napapayag na rin ako. Tapos yun, lagi na kami nag-aaway. Wala na, hindi ko na siya rin makontak. Pinagkatiwala ko sa kanya kasi nga, maganda naman lahat yung mga salita niya sa akin. Ilang taon na nakalipas nang mabiktima sina Stella, Jonalyn at Tina, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin nila makamit ang hustisya. Isa sa mga dahilan ay hindi nila alam kung paano sila makakahingi ng tulong. Kaya naman agad na tinipon ng aming opisina ang mga biktima at idinulog ang kanilang mga kaso sa PNP Anti-Cybercrime Group at Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ngayon, may mga ahente nang humahawak sa kanilang mga kaso at personal nitong tinututukan. Ayon sa PNP-ACG, maaari itong pumasok sa krimen ng swindling. Git naman ng CICC, cybercrime pa rin ito dahil online nangyari ang transaksyon. Love scam, parang predicate lang ito eh. Yung pinaka-crime nito, usually ay estapa. Ito ay form part ng ordinary scam. We can conduct technical support sa mga ebidensyang available sa activity na ito. Ang palatandaan ho ng isang love scam ay may motibo ka na makapanlamang ng tao, whether through blackmail or talagang through financial gain. Na ang ginagamit mong paraan para makuha ito, minamanipula mo yung emosyon ng ibang tao. Matuto tayo maghintay sa tamang pag-ibig ho. Huwag ho tayo maghahanap sa internet. At marami hong nagkalat dyan ng mga predators. Bayan, walang masama sa paghahanap ng pag-ibig. Pero huwag tayong padalos-dalos. Huwag agad magpapadala sa matatamis na salita. Bantayan po ninyo ang mga red flags. Una, kakausap nyo pa lang pero parang kilalang kilala ka na. Magtaka ka na. Ni-research ka na pala niya. Pangalawa, masyadong interesado sa pera mo. Magtaka ka na rin. Huhut-hutan ka niyan. At ang panghuli, pinapautang ka o tinatakot kang iiwan kapag di ka nagpautang. I-block mo na yan agad. At para sa mga nabiktima, maaari kayong lumapit sa aming opisina o tumawag sa mga numerong nasa inyong screen. Sa Senado naman po, patuloy ang ating suporta sa mga ahensyang lumalaban sa cybercrime tulad ng love scams. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inapi.